Hello everyone, this is Kian from the Reaper Rocker. Welcome dito sa Reapers Goes To. At for ating Christmas episode, nandito tayo ngayon sa San Agustin Church at bisitahin natin ang lugar na ito. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! We are here at San Agustin Church and this is one of the UNESCO's World Heritage Site. Isa rin to sa mga pinakamatatandang churches sa Pilipinas at isa sa mga one of the Baroque churches na available dito sa bansa natin. So, wow, nakakamanghang itsura niya. Talagang masasabi mong talagang panahon pa talaga siya ng Kastila based dun sa kanyang design at sobrang nakakamangha talaga, iniwan sa atin ang legacy ng mga Spaniards. Ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation and Censure, known as Church of St. Augustine and Immaculate Conception Parish, ay isang simbahan na under ng Order of St. Augustine na located sa loob ng Intramuros. Itinayo noong 1607 at ito ang pinakamatandang stone church sa bansa. Ang unang structure ng simbahan na ito ay itinayo ng mga Kastila na yari sa bamboo at nipa at na-complete siya noong 1571. But it was destroyed by a fire noong 1574 during the attempt ng invasion of Manila ng puwersa ni Limahong. At ikalawang structure naman na tinayo nila ay isang wooden structure. Pero nasira din siya noong 1583 dahil sa sunog na nagsimula sa isang kandila para sa funeral ni Spanish Governor General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa. Ang mga Agustinians ay nag-decide na itayo ang simbahan using stone at nag-construct din sila ng adjacent na monasteryo. Nasimula ang construction noong 1586 and this was based on the design by Juan Macias. Ang structure ay na built using the adobe stones na nakuha sa May Kawayan, Binangonan at San Mateo, Rizal. Ang paggawa nito ay napakabagal dahil sa lack of funds at materials at dahil din sa scarcity ng mga stone artisans. Pero natapos din siya noong 1604 at naideklarang complete yung church noong January 19, 1607 at ipinangalan ito sa Church of St. Paul of Manila. Noong 1854, ang simbahan ay ni-renovate at sinupervise ito ng Spanish architect na si Luciano Oliver. At noong June 3, 1863, isang malakas na lindol ang tumama sa Maynila. At maraming istruktura ang nasira at ang natira lang ay ang San Agustin Church at siya lang ang hindi nasira. Noong ikalawang digmaang pandaigdigan, ang San Agustin Church ay naging isang concentration camp. At noong final days ng Battle of Manila, maraming mga residente ng Intramuros at mga kaparian ang naging hostage ng mga sundalong Hapon at marami sa mga hostage ay namatay sa loob ng 3 linggong laban at ito lang ang simbahang natira sa loob ng Intramuros matapos na nangyari ang Battle of Manila. Noong 1976, ang San Agustin Church ay itinalaga bilang National Historical Landmark at noong 1993 itinalaga ito bilang World Heritage Site ng UNESCO under the collective title of Baroque Churches of the Philippines. Pagkapasok ko sa loob ng simbahan ay lubos akong namangha sa disenyo nito. Napaka-elegante at
napaka detailed ng mga design ng bawat poste at bawat pundasyon nito. At gusto ko rin yung pagkaka-setup ng mga chandeliers dahil talagang naaangkop doon sa Baroque design. At masasabi mo na ang simbahan na to ay talagang matagal na dahil napansin ko rin dun sa mga interior niya na talagang luma na yung mga santong naka-display. At higit sa lahat na napansin ko dun sa sahig, isa pala tong libingan, mga sinaunang tao. At doon talaga ako namangha kasi makikita mo dito yung kung anong taon sila namatay at nandun yung mga kanilang lapida dun sa sahig. Sounds interesting ang estilo ng kanilang libingan dahil sa loob mismo siya ng simbahan. Kung ikukumpara mo nowadays na meron tayong mga sementeryo at mga columbarium na pwedeng paglagakan ng mga ating yumao. Isa pang napansin ko dito yung pulpito dahil bihira ang pulpito nowadays, knowing the fact that na sa mga ating mga simbahan na meron na mga sound system kaya ang pari ay nagsasalita sa gitna at maririnig ng madla ang kanyang pagsasalita dahil sa mga sound system. Pero dito sa simbahan na to ay meron pa rin silang pulpito at ginagamit din nila pagka sa mga ilang araw ng misa. Nakakamangha talaga ang ating kasaysayan at kultura dahil ipinapakita nito mga pinamana sa atin ng mga Kastila pagdating sa arkitektura at masasabi mo ang pananampalataya talaga ang inambag nila sa mga ating Pilipino na hanggang sa ngayon ay patuloy nating sinusuportahan. Alright, so that was all for the video for today. Let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa simbahan na ito. At Merry Christmas sa inyo and naway maging masaya ang Pasko nyo. At makita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on Pilipinas!